Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudiya at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipampunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila sa kanyang asawa, at sila'y maging isa. Kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga lagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalo niya din. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, araw ng ating pong Hesus Nazareno, araw na kung saan tayo ay magkaisa upang mamintuho sa Kanya at magkaroon ng pagpupuri at pagpupugay sa ating poong Hesus Nazareno. Na dahil sa Kanya, tayo ay tinuturuan ng tunay na daan na tayo ay maging isang pamilya ng Diyos. Mahalaga po ang pamilya para sa ating mga Pilipino. Kaya po sa buong mundo, 2 na bansa lang ang hindi nagkaroon ng diborsyo. Ang Vatican State, na siyempre hindi naman yon dahil yon ay estado ng simbahan, at ang Pilipinas. Pero huwag ka, mayroong House Bill number 9349. At siguro ito'y hindi lingid sa inyo, lalo na yung may asawa, na itong House Bill 9349 na tinatawag na Absolute Divorce Act ay nasa pangatlo at huling pagbasa na at nangailangan na lang ng butuhan at pirma ng presidente at magkaroon ng diborsyo ang Pilipinas.
kung gaano kagulo ang buhay ng mga asawa at mga pamilya sa ibang bansa dahil sa diborsyo, ihatid na rin dito sa ating lupain ng Pilipinas ang ganong kaguluhan. At dahil dito, kailangan nating tingnan ang tunay na kinakailangan sa isang pamilya o sa isang tahanan. Tinuturuan po tayo ngayon ng isang salita. Ang atin pong salita na o tema sa araw ngayon, pagtitiyaga. Sa salitang Hebreo, dahil ang atin pong tradisyon ay mula sa mga Hudyo, Hebreo, Hatmada. Pero dahil ang ating mga pagbasa ngayon ay nakasulat sa Koinoco na Grigo, sa Koinoco na Grigo, ito po ay epimony na nasali naman sa Latin ang ating mga tradisyon dahil nagkaroon tayo ng Latin na misa, Latin na ritual. Ang salitang pagtitiyaga ay perseverancia. Pagtitiyaga. Pagtitiyaga ang kinakailangan at hindi ang diborsyo. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw po yan. Kahit sino sa inyo, simple lang ang sinabi ng ating Panginoon. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero ang tao, at siguro ang ibang Pinoy, kumukontra na. Wala pang diborsyo ang Pilipinas, naghiwalay na. Marami na pong mga nagkawatak-watak na tahanan at mga pamilya dahil hindi ginagalang ang kabanalan ng sakramento ng kasal. Na ang sakramento ng kasal, una sa lahat, sakramento. Kaya nga, banal, sakra. Banal yung sakra, sakramento. Pangalawa, na ang kasal, hindi lang simple-simple na parang laro o dili kaya ayaw mo na yung damit o ayaw mo ng kulay na yan, ay palitan mo na. Ang kasal ay isang misyon. At ang misyon ng tao, lalaki at babae, ay ayon pa sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sa simula pa. At ito po ay makita natin sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, na kung saan ang lalaki ay aalis mula sa kanyang tahanan at makiisa sa kanyang asawa. Hindi na sila dalawa, maging isa na sila. Isa sa diwa, isa sa puso, isa sa kanilang espiritual na kalagayan. Ibig sabihin, ang pangako nila hindi lang sa isa't isa sa kanila na sila'y magkaisa mula sa pagkasal hanggang kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanila. Saksi ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay siyang batayan ng kanilang pagkakaisa. Nang ibig sabihin dito, kapag ang isang tao ay hindi na maggumagalang sa Diyos at ma-approve na itong House Bill 9349, kasama tayo sa tinatawag na sinumpa. Ang sumpa at panunumpa, ibig sabihin, positibo yon, panunumpa. Dahil ikaw ay manunumpa na habang buhay kayo ay magsama. Pero maging sinumpa kapag ang tao ay makipaghiwalay na sa kanyang sumpa, sa kanyang pangako, sa kanyang pinagtibay, na hindi lang po yan marriage contract o kontrata. Wala akong otoridad na magsabi niyan. Pero sa obserbahan ko sa aking mga magulang, hindi naman perfecto sila dahil ako ay namuhay kaming pamilya, dalawang reliyon. Ang tatay ko, ibang reliyon. Ang nanay ko ay Romano-Katoliko. Pero hanggang nagkaroon sila ng pagrespeto sa isa't isa.
at pagrespeto na kung saan dahil sa pag-ibig. Yun pala ang kailangan ng pag-ibig. At yung sinasabi natin, pagtitiyaga, perseverance, hatmada, pimuni, perseveransya. Dahil wala namang tinatawag na kasal na made in heaven. Ang lahat ng kasal, made on earth, dito sa lupa ginagawa. Nangako lang sa Diyos na nasa langit na sundin ang kalooban ng Diyos. Pero ano ba ang tao? Ano bang dahilan bakit nagkawatak-watak ang pamilya? Na kung saan, nagbigay ako ng retreat ko minsan, nagtanong ako sa ang lakas ng hagulhol at pag-iyak ng mga bata. Bakit ba? Hiwalay pala ang kanyang tatay at nanay. Wala na silang hinihingi liban sa katapatan ng kanilang mga magulang. Hindi pala kayo, nanay at tatay na nag-asawa, ang magkaroon ng paghihirap ang inyong mga anak. Pag ginagawa ninyo ang paghiwalay, hindi kayo ang mahirapan. Dahil ang hinahangad nyo lamang ay ang libog, ang katigasan ng ulo. Yun na naman ang sa inyo eh. Hindi nyo tinitingnan na ang inyong mga anak ay masisira ang kanilang kinabukasan, masisira ang kanilang relasyon, masisira ang kanilang kalaliman ng kanilang kalooban. Ang tinitingnan nyo lang ay ang mga pangsarili na hangarin. Ito'y gusto nyo, kaya ginagawa nyo. Pero nakikita ko sa aking mga magulang sa pamilya na nagpasalamat ako na ang dapat pala nating tingnan, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Siya ay laging matapat sa atin. Wagas ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman ito'y magbabago. Yun ang dapat nating tingnan upang ang isang pamilya ay magiging isa at magsama habang buhay. Wagas na pag-ibig ng Diyos ang dapat tingnan. Kami ring mga pare hindi nag-asawa, wagas din na pag-ibig ng Diyos ang aming tinitingnan at kung paano kami maging matapat. Kasi kapag kayo hindi matapat na mga may pamilya na kayong dalawa lang ang magkaroon ng pagtingin sa problema at mga anak, kami wala kaming pamilya, napakaraming tingnan namin kung kayo'y hindi matapat sa isa't isa, ay kami rin hindi maging matapat. Pero kapag kayo'y matapat na nagmahalan dahil matyaga kayo dahil ang Diyos ay may wagas na pag-ibig at matapat ang Diyos, kami ay magiging matibay rin sa aming pangako sa Diyos dahil matapat kayo. Ang ibig sabihin dito, ang katapatan sa isa't isa sa ating pananalig at panampalataya sa Diyos ay nababatay sa katapatan ng tahanan ng pamilya. Huwag po nating sirain ang tahanan. Huwag po nating sirain ang pamilya. Sapagkat kapag ka nagiging hungkag, kapag ka nagiging ang broken family na at nagkawatak-watak na ang tahanan, masisira ang ating sambayanan. Masisira ang sambayanan ng Diyos. Masisira ang bawat tao. Dahil ang kasunod niyan, kung ano lang gusto ng tao. Baka ngayon, maghiwalay sila dahil sa maliit lang na bagay o di kaya malaking bagay. May paraan naman ang ating simbahan sa tinatawag na proseso, sa tinatawag na matrimonial tribunal. Kung mayroon kayong kunting hindi pag-unawaan, may proseso na ayusin ang lahat. At kung hindi, ang matrimonial tribunal ay pinagwalang bisa na sa simula ba parang hindi nangyari ang kasal dahil hindi naman kayo dapat kasalin, dahil hindi kayo karapat-dapat na kasalin sapagkat kayo irresponsable at hindi tunay na niniwala ng Diyos at hindi respeto ang kanyang sakramento ng kasal. Period. Pero kailangan natin
ang tunay na pagrespeto sa Diyos, ang pagsabuhay ng pag-ibig at pagmamahal, dahil wagas ang pag-ibig ng Diyos. Dapat nating tingnan, hindi po ang inyong personal na kagustuhan ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang inyong, ulitin ko, ang inyong kaligtasan. Ulitin ko, ang inyong kaligtasan. Hindi po maligtas tayo kapag ipinapairal natin ang diborsyo, dahil klaro yung sinabi ng ating Panginoon, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng tao. Naway igalang natin ang Diyos. At dahil hindi naman perpekto, wala namang perpekto na tatay at nanay, wala namang perpekto na tahanan. Pero kung tayo ay mayroong kabukasang loob, kabutihang loob, habag at awa, handang magpatawad sa isa't isa, at handang umibig ng tunay, kahit anuman ang mga pinagdaanan sa buhay, atin pong matularan ang Diyos. Basbasan po tayo ng Panginoong Diyos. Tayo po ay pagpalain niya na kahit nag-iisang bansa lang tayo na nanatili na matapat sa Kanya, nariyan siya sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagsupok sa buhay. Nariyan lang ang Diyos. Hindi tayo iwanan niya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.